Ilan na sa mga pinakamagagaling na boksingero ang di nakaligtas sa kamao ni Manny Pacquiao. Pero hindi raw dapat maliitin ang makakalaban niyang si Shane Mosley. Aminado ang pambansang kamao na posibleng mahirapan siyang talunin si Mosley. May news to go si Oscar Oida. Ito kung paano ginulpi. Boxing legend Oscar De La Hoya at dating world champion Antonio Margarito. Pawang matatangkad na boksingero na naharap at natalo ni pambansang kamao Manny Pacquiao noon. At kahit di hamak na masatangkad sila De La Hoya at Margarito, nagwagi pa rin si Pacquiao. Ngayon, makakasagupa naman ni Pacquiao ang isa pang dating world champion, si Sugar Shane Mosley. 5'9" si Mosley, 5'6" si Pacquiao. Lamang talaga si Mosley sa height at reach. Malaking hadlang ba ito para sa pambansang kamao? Sa tangkad, advantage niya yon at unang-una mabilis din si Mosley. Mabilis din ang footwork noon. Kaya hindi tayo pwedeng magkumpiyansa at talagang ang ensayo at training natin ginawa dito sa fight na to, talagang matindi. Si Pacquiao ang 6'1" odds-on favorite na magwawagi ngayong linggo sa laban niya kay Mosley para sa WBO World Welterweight Championship. Gayunpaman, aminado si Pacquiao na posibleng ito na ang pinakamahirap niyang laban mula nung tinalo niya si De La Hoya noong 2008. Oscar Oida, GMA News. Excited na maraming boxing fans para sa laban ni Manny Pacquiao at Shane Mosley. Handa na rin ang MGM Grand sa Las Vegas kung saan gaganapin ang laban. Mula sa Las Vegas, USA, may news to go si James Velasquez live via Skype. James. Yes, Howie, naghahanda na nga yung MGM Grand Arena para sa WBO welterweight title defense ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Pero bago yan, nasaksihan ng GMA News dito sa Las Vegas, Nevada ang pagdalaw ng ating GMA Chairman and CEO na si Atty. Felipe L. Gozon. Pumunta siya dito sa luxury suite ni Manny Pacquiao para daw mag-good luck sa kanya. Alas 4 ng hapon na Howie, dumating dito si Atty. Gozon kasama yung kanyang asawa na si Tessie at ang kanyang anak na si Atty. Philip. At unang pagkakataon raw niya ito na manood ng live dito sa Las Vegas para sa laban ni Manny. Kaya naman naglaan siya ng panahon para personal na dumalaw at magpahayag ng suporta para sa ating pambansang kamao. Hindi raw matatawaran Howie yung sipag ni Manny sa pagsasanay at ang kanyang dedikasyon na makapag-uwi ng karangalan sa bansa. Kaya naman hindi nagtataka si Atty. Gozon kung bakit napakaraming fans ni Manny sa buong mundo, hindi lang mga Pinoy, pero kahit sino na mahilig talaga sa boxing. Nagpakuha din ng picture ang pamilya Gozon sa Pound for Pound King bago sila umalis. At samantala, Howie, tulad na nabanggit mo, tuloy-tuloy na nga yung paghahanda sa 16,800-seater na MGM Grand Garden Arena kung saan gaganapin ang WBO welterweight title defense ng ating pambansang kamao. Nakita ng GMA News yung paglalagay ng napakalaki na LED screen sa arena para daw kitang-kita ang umatikabong aksyon kahit ng mga nakaupo sa malayo. Magdadagdag rin Howie ng mahigit 30 microphones sa paligid ng ring para daw bawat lumalagutok na suntok naririnig ng mga nanonood sa telebisyon. Nakasetup na rin Howie yung media center kung saan ihahatid ng mga kasamahan natin sa media at ng GMA News ang latest na mga balita mula sa MGM Grand Arena. At Howie, pakinggan natin yung mensahe ni Atty. Felipe Gozon para kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Okay, babalikan natin si Atty. Gozon. Narinig mo ba ako, James? Yes, Howie. Sige, balikan na lang natin pahayag. Magtatanong lang ako, marami bang ibang bisita itong si Manny Pacquiao sa panahong ngayon? Paano ba makapasok doon sa kanyang quarters? Madali lang ba makapasok doon o katakot-takot na committee ang kailangan daanan bago siya makita? Howie, ngayon halos wala nang hinahayaan yung Team Pacquiao. Hindi sila basta-basta magpapapasok ng kung sino-sino sa loob ng suite ng ating pambansang kamao. Talagang bago ka makarating doon sa kwarto mismo, ini-screen ka na, security. Kanina nung nandun tayo sa loob, nakapasok tayo dahil nga nagsiset up tayo ng Skype interview sa ating pambansang kamao, tapos makakapag-interview tayo na sandali. Pero maliban nga sa atin, sa media, ay wala na halos pinahayaan ng mga bisita. Kung meron man, mga malalapit na kaibigan lang at taga-suporta na ating pambansang kamao tulad ni GMA Chairman
and CEO Attorney Gozo, siya lang yung nakapasok kanina at siguro yung mga ibang malapit na kaibigan na lang ng ating pambansa kamao para daw ito hindi ma-distract yung ating pambansa kamao dahil ilang araw na lang. Bukas, weigh-in na dito sa Las Vegas at sa Sabado naman dito sa Las Vegas, linggo dyan sa Pilipinas ay simula na ang WBO welterweight title defense ni Manny. Kailan mo siya huling nakita at ano yung kondisyon niya nung nakita mo siya? Huli natin siya nakita, Howie, siguro mga 2 hours ago. Si Manny masigla siya. Sa mga huling nakita natin sa gym, matapos yung ring work niya, si Coach Freddie Roach kasi, alam mo, Howie, hindi siya madaling ma-satisfy o ma-impress. Kailangan magpakita ka talaga ng extraordinary na effort para ma-impress mo ang isang legendary trainer tulad ni Freddie Roach. Nung huli kong nakita sa gym si Manny, talagang si Fred Roach nakangiti siya at nag-offer siya ng customary na fist bump kay Manny Pacquiao at sinabi niya, Manny, good job. Nung press conference nga, Howie, sinabi ni Coach Freddy na ito na yung pinakamaganda at pinakamatinding training camp na pinagdaan ni Manny Pacquiao at ni Fred Roach. Kaya naman, maganda ang kondisyon ng ating pambansa kamao. James, maliban kay Attorney Gozon, sino-sino pa ba yung mga celebrity o VIP yung nakita mo na dyan na manunood sa laban? Sa ngayon, yung nakapasok pa lang sa kwarto nga na bumati kay Manny, si Attorney Gozon pa lang. Karamihan ng mga bumabati ngayon, mga kababayan pa lang natin, mga Pinoy, hinihintay na lang natin siguro sa fight night dito darating yung mga celebrities. Isa na nga nabanggit ni pambansa kamao Manny Pacquiao, dadalaw daw yung Philippine Azkals at manonood sa laban ng ating pambansa kamao. Isa na yun. At yung buong so far, team. hinihintay pa natin si International Star Charis Pempenko na dumating dito. Okay. Maraming salamat, James Velasquez.